Matindi talaga. Kilalang law office at mabibigat daw ang kliyente nitong mga abogadong ito. Yung 4 na abogado na posibleng may kinalaman diyan sa paninira, planong paninira kay Executive Secretary Raprecto. Napaka-controversial po ng isyong ito. Huwag nating ibaliwala. Si Recto po ay Executive Secretary ni Pangulong Marcos. Little President yan eh. Bakit nila sinisiraan at plano siraan ng ganun-ganun lang? Ito daw hong law office na ito, yung dalawa, veterano ng abogado. Yung dalawa, doon sa 4, ay bago lang. Yung daw isa nakapasa lang ng bar noong 2025 eh. Pakinggan nyo ito, sinasabi po ni Director Matibag. Kaya hindi lang pala si Congressman Paras, dating Congressman Paras at Congressman Libiste ang mananagot dito. Pati yung law office na identify na kay Congressman Libiste, nakilala, nakabase daw dyan sa Ortigas Center. O di ba? Sa Ortigas Center nakabase yung mga kilalang abogadong ito. Ipinatawag na rin at kasama sa under investigation ng NBI sa paninira kay Secretary Recto. Ito si Director Matibag. Malaking law office to. Ang mga kliyente nila, mga personalities din na malalaki. Yan o. Ang problema, yung dalawang abogado na involved, kilala na. Ang senior partners na, actually name partners nung ano. Yung dalawa naman, yun ang kawaawa, bagong abogado. So malalaman po natin by next week. Ako po, hindi ko lang muna sila I'm giving them the opportunity. Ang question ko kay Kong Jing Paras, number 1, at kilala nyo naman lahat si Kong Jing Paras. Maaaring napapanood nyo to. At alam naman natin, napakatapang niya. Lagi bira ng bira, pati itong katabi ko nga, binibira ng palagi. So, bakit ngayon, very ma'am siya, very quiet. So, ito lang tanong ko, can you deny categorically na hindi mo nakausap tong Aliasken? At wala kayong planong gawin ganon? Yun lang yung tanong ko, kahit di na siya dumalo, kahit sa social media na rin lang sagutin. At ang tanong ko, sa kanya at kay Kong Libiste, categorically, can you deny na nag-usap kayo at nagplano ng ganito? Yun lang po yung tanong. At ang next na question ko na doon sa mga abogado, in-engage ba kayo? Sino ang nag-engage sa inyo para gawin tong trabaho na to? Then that's the time, lalabas natin na yung mga ebidensya. Hindi po pwede yung gusto ni Atty. Tolentino at nung abogado na nagre-represent kay Congressman Libiste, na gusto nila ibigay namin yung mga affidavits. Hindi pwede talaga yun. At saka yung mga ebidensya para sagutin. Wala pa po tayo rin, nasa investigation stage tayo eh. I've seated with 2 brilliant lawyers here. I think they will agree that is the time pag nandiyan na tayo sa piskalya, sasagutin nyo. Pero kami case build-up eh. Halimbawa po, may nangyaring patayan dito. Suspect tong si Juan de la Cruz. May statement na ron. Kwinento na. Tingin nyo po ba kami investigador, dapat namin ibigay yung buong kwento? Of course not. Kasi makakapagtahi sila ng story at alibay eh. Sagutin nyo muna, ano ang recollection nyo? Doon na lang muna po sa 3 basics ko na question. Sagutin nyo muna yun. And pagtapos nyo sagutin yun, bibigyan namin yung affidavit of investigation, i-endorse namin sa National Prosecution Service at DOJ for them to decide. At sigurado na mabibigyan sila ng kopya. May Memorandum Circular 48 po ang DOJ na pag ongoing investigation, hindi kami pwedeng magbigay ng mga dokumento. So yun lang po. At ito po yung isang maganda niyan, yung nagre-represent na abogado kay Leandro Libiste, ay batang-batang abogado, 2025 pumasa, at member ng law office ng 4 na abogado. So, I think even ordinary individual will raise an alarm. At maaari teka, red flag lang, bakit ganun? Bakit ganito yung dahin na istorya? So, yun na lang po muna yung sagot ko doon, sir. May tanong po ako dyan sa malaking law office na sinasabi nyo. Kasi po ang pamantayan nyo ng malaking law office, either nasa depensa ka o nasa prosecution. Saan pong panig nandoon yung malaking law office na yon? Sa Ortigas po. Okay. Ano po ang posibleng harapin ng mga abogadong yon? Department? Well, unang-una na yon, violation ng oath yan, tsaka ng CPRA. Kasi pwede ka naman maghanap buhay. But for you to encourage somebody to have a false testimony to someone else, illegal po yun. Sigurado, baka nga dapat wag nang dumaan sa proseso ng disbarment, isumpo na nila yung lisensya nila ng kusa. Yung pong nakuha na impormasyon sa cellphone ni alias Ken,
Ito po ba'y voluntaryo niyang ibinigay o nakalikot lamang ng NBI? Voluntary po. Actually, lahat po nung record niya, voluntary. Although, yun nga, nung binibigyan niya. So, ano po siya? Represented by counsel, assisted siya ng counsel on all those times. So, hindi naman po pwedeng sabihin na ginipit or what. At saka, hanggang ngayon, nakakulong po itong taong to. Opo. Madalas Ayan, ang tindi ng detalye, So, 4 na abogado, kilalang law office, ang kasama at posibleng masama dyan sa human trafficking. At ang sinasabi po ng NBI, sa oras na ma-establish ng NBI ang detalye ng mga ebidensya at may palang kaso sa Department of Justice, saka daw po kikilos bilang complainant ang opisina ni dating Senador, now Executive Secretary, Rap Preto. Ayun. Matindi. Ayan, ingat po kayo. Hindi ho basta puro pera-pera lang. Pagreputasyon ng tao, pangalan ng tao, lalo na ganyan, below the belt, tanim babae. Di ba? Frame up, napakabigat niyan. Kaya nga sabi niya doon sa mga abogado, talagang pwede silang madisbar. Dapat nga daw, huwag na dumaan sa proseso. Mag-isuko nila yung mga lisensya nila. Ibig sabihin, ganun kaseryoso, ganun katindi ang ebidensya ng NBI laban sa mga grupo. Kay dating Congressman Paras, abogado rin yan. Libiste, at yung law office na binabanggit na nakabase sa Ortigas Center. Nako, ayan ang sinasabi. Hindi yan harassment dahil nag-umpisa sa kanila yung mga planong hindi maganda. Ang NBI, nag-iimbestiga lang. At yun naman ang trabaho nila. Entrapment operation, tapos maraming nabanggit na pangalan, maraming nasabit, may perang involved, may mga babaeng involved, may personalidad, dating cabinet secretary si Paras, incumbent congressman si Libiste, at yung law office na ayaw pangalanan. Pero lalabas at lalabas pa rin yan. Mga pangalang yan. Kasi pag tinal yung kaso, lalabas ang pangalan. Pag nakapal ang kaso, public document na. Pagtapos ng investigasyon at inilabas ng NBI sa media, public document na yan. Pag na-file sa National Prosecutor's Office ng Department of Justice, magiging public document na yan. So lalabas. Malaking kahihiyan ito at makakasira ito sa pangalan ng law office kung sino man sila. Pero meron naman silang karapatang ipagtanggol ang kailang sarili. Parte naman ng due process yan. Kaya lang po talagang maduming galawan at hindi ho makataong galawan kung totoo. Pero itong paghahayag po ng NBI at ongoing investigation, parang punong-puno sila ng mga pagpapatunay dito sa controversial na isyong ito. Masyadong garapal, masyadong brutal, at masyadong personal sa aking pong sariling opinion at observation. Please like and share, subscribe and follow.